Mr. Multi-Billionaire Season 2 Unforgotten Love. Hailey Park's Point of View. Isang linggo na ang lumipas nang tumawag si Saya sa akin. Naayos ko na ang lahat ng kinakailangan ni Allison, mga gamot niya at iba pa. Napahinto ako sa pag-eempake nang mag-ring ang phone ko. Agad ko namang sinagot. Hello? Panimula ako sa tawag. Hailey! Boses iyon ni Chad. Oh, Chad! Napatawag ka? Tanong ko sa kanya. Tanong ko lang ha, nag-iempake na ba kayo? Ulit ko sa kanya. Well, about that, napakamot na lang ako sa noo ko sa sinabi niya. Hindi kami makasabay sa inyo ni Allison. Ulit ni Chad. Why? Kunting inis ko sa boses. Sorry Hailey, may mating pa kasi si Tifia. Aayusin pa niya. Paliwanag naman ni Chad. Fine, sabi ko sa kanya, tsaka pinatay ang tawag. Naramdaman ko na may nagbukas ng pinto. Mommy! Tawag sa akin ni Allison. Yes, sweetie? Sagot ko sa kanya. Can I sleep with you? Tanong niya sa akin. Sure, come here. Sabi ko kay Allison. Ngayon ay katabi ko na siya. Nakahiga siya sa hita ko at hinahaplos ang buhok niya. Nang nakatulog na siya, inaayos ko siya sa pagkakahiga at umalis ako sa kwarto ko. Andito ako ngayon sa labas ng bahay, nagpapahangin. Iniisip ko kung nasa Philippines na kami. Alam ko magkikita kami. Pero sa puso ko, may natitira pero di ko masabing mahal ko pa siya. Nakaramdam ako ng antok kaya bumalik na ako sa kwarto at tumabi kay Allison. Kinabukasan, nasa kusina ako ngayon, nag-aayos bago kami aalis. Dapat nakaayos ang bahay. Nang may boses akong narinig, Mommy! Tawag sa akin ni Allison. Yes, baby? Napalingon ako sa kanya. Mommy, didn't you have a problema? Pag-aalala niya. No, why are you here? Are you hungry? Tanong ko sa kanya. No, I just want to ask something. Sabi niya. Ano yon? Tanong ko sa kanya. Mommy, did you miss your country? Diretsong tanong niya sa akin. Napatahimik ako sandali. Literally? No. Sagot ko sa kanya. Why, Mommy? Tanong na naman niya sa akin. It's because no reason to miss that place. Tipid kong sabi. As long as I have you here. Sabi ko sa kanya at nag-point nose sa ilong niya. Besides, I didn't miss my country cause this is my true country. Ulit ko pa sa kanya. Did you not miss my father? Hindi ako makapag-imik dahil sa tanong niya. Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Tanong ko sa kanya. No, Mom. I'm just wondering why Dad is not here. Sabi niyang nakayuko. Siguro malungkot siya dahil hindi namin kasama ang daddy niya. Do you want to know about your dad? Sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang ngiti niya na sasabihin ko tungkol sa daddy niya. Pumunta kami sa living area para doon ko sasabihin sa kanya. Tinatap ko ang sofa para doon siya umupo kung nasaan ako. Listen, I will tell you what happened to me and your dad, okay? Halata sa mga mata niya na gustong-gusto niya malaman ang tungkol sa daddy niya. Huminga ako ng malalim at sinabi ko na sa kanya. Your dad cheating on me. Diretsong sabi ko sa kanya. May kung ano akong nararamdaman sa puso ko. Iniwan ko siya tapos pumunta dito sa France habang pinagbubuntis kita. Sabi ko kay Allison. Hindi ko alam kung anong sasabihin ni Allison sa akin na inilayo ko siya sa daddy niya. I know someday you need a father, Allison. Pagkasabi ko nun sa kanya, nabigla na lang niya akong niyakap. I don't need the person hurt my mother, sabi niya. Pero Allison, daddy mo pa rin siya. Sabi ko sa kanya habang isa-isang bumagsak ang mga luha ko. I don't have a father like him, even hurting my mom. Sabi niya at niyakap niya ako ulit. Niyakap ko na lang siya. Masaya ako, may anak akong ganito. Samantala, ngayon ang araw namin papunta sa Pilipinas. Tinawagan ako ni Saya na maghihintay na lang sila pagdating namin doon.
Mukha silang susundo sa amin ni Allison. Kasama namin si Chad papunta sa airport. Hinatid lang niya kami. Sa susunod na araw paalis nila sa girlfriend niya kasi may aasikasuhin pa si Tifia. Kaya mauna na kami sa kanila pagpunta sa Pilipinas. Nasa airport kami habang kausapan namin ang Tito Chad ni Allison. Lumuhod si Chad sa harapan ni Allison. Allison, huwag kang malikot pagdating niyo sa mami mo sa Philippines, okay? Sabi ni Chad sa kanya at tumango lang ito. Paano? Aalis na kami? Sabi ko. Sige, mag-iingat kayo ni Allison. Pagdating niyo sa Pilipinas, susunduin na kayo nila dyan. Sabi niya sa akin. Pero bago pa kami makaalis ay nagyakapan pa kami. Allison, magpaalam ka na sa tito mo. Sabi ko sa kanya. Bye, Tito Chaddy. Sabi ni Allison. Nagsimula na kaming maglakad. Hailey! Boses ni Chad. Susunod kami kapag tapos na makafile ng leave si Tifia. Sigaw niya sa akin. Sige Chad, bye! Sabi ko sa kanya. Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang nasa financial situation kung saan ipapakita ang passport mo. Tinuro naman yung babae kung saan kami pupunta. Nasa loob na kami ni Allison ng eroplano. Allison, pagdating natin doon huwag kang hihiwalay sa akin ha. Sabi ko sa kanya habang hawak ko ang kanang kamay niya. Sagot niya. Nakarating na kami sa Pilipinas. Nilagay ko ang mga bag namin sa cart at papunta sa exit ng airport. Gabi na kami nakarating sa Pilipinas kaya buhat ko si Allison habang ginagayod ko yung cart papunta sa exit. Paglabas ko, nakita ko na sila Saya at Jan sa exit. Naghihintay sa pagdating namin. Agad nila kaming sinalubong. Tori! Sigaw ni Saya, papalapit sa akin. Shh! Tulog siya. Sabi ko sa kanya. Yan na ba siya? Tanong ni Saya sa akin. Sagot ko. Ang laki na niya. Sabi niya. Ako na magdadala sa mga to, sabi ni Jan. Paano, aalis na tayo para makatulog ng mahimbing si Allison? Sabi ni Saya. Agad kaming pumunta sa kotse kung saan nakapark. Pumasok na kami ni Saya sa kotse. Si Chad naman inilagay niya ang mga bag namin sa likod ng kotse. Nakauwi na kami sa bahay nila Saya. Sa kanila muna kami magstay. Gabi na kung pupunta pa kami sa bahay nila Chang. Siguro bukas na lang kami bibisita sa kanila. Tori, namiss talaga kita, sabi ni Saya. By the way, Saya, wag mo na akong tawaging Tori kasi hindi ko na yung pangalan. Sabi ko sa kanya, ay, pasensya, naguguluhan ako eh. Nasanay ako sa Tori, Hailey, haha, sabi niya. It's okay, basta sa susunod tawagin mo ako sa bagong pangalan ko sabi ko. Bukas na nga lang tayo mag-usap. Gabi na eh, baka magising pa si Allison. Saad ni Saya. Sige, sagot ko, tsaka umalis na siya. Natulog na rin ako kasi dinadalaw na rin ako ng antok. Kinabukasan, di ko alam na bumisita si Mike? Bungad ni Saya. Tori? Utal niya. Mike! Tuwang sabi ko. Kailan ang dating mo? Tanong ni Mike sa akin. Kahapon lang. Pumunta lang ako dito sa kasal ng best friend ko na si Saya. Sabi ko habang nakangiti. Kasama mo si... Tanong niya. Kasama ko ang anak ko. Diretso ang sagot ko sa kanya. Is that my brother kid? Kumpirma ni Mike sa akin. Sagot ko sa kanya. What gender? Sabi niya. Masaya. Iniisip ko, ganito ba kasaya si Kenji kapag sinabi ko ang totoong may anak kami? Hindi ba siya magagalit? She's a girl. Singit ni Saya. Sumalubong ang ngiti ni Mike sa akin sa harapan. Can I see her? Where is she? Tanong ni Mike. Nasa garden siya naglalaro. Ngiti kong sabi. Agad siyang pumunta kay Allison. Sumunod naman kami ni Saya sa kanya. Hi! Panimula ni Mike sa pagkilala niya. Hello! Sagot ni Allison nang hindi tumingin sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ni Mike kay Allison. Tinapunan siya ng tingin ni Allison. Tumayo siya at lumapit sa akin. Nagtago siya sa likod ko. Oh, bakit? Huwag ka matakot, siya ang Tito Mike mo. Sabi ko kay Allison. Hi, I'm your uncle, your father brother. Pagpapakilala niya. Sorry Mike, konti mahiyain lang siya. Sabi ko. Ako na magsasabi sa pangalan niya. Siya si Allison Park. Sabi ko. Papano, alis na ako. Sabi ni Mike.
Tumango na lang kami. Papaalis na siya nang biglang umalis si Allison mula sa likuran ko. Can you tell me about my dad and why he cheated my mom also? Sabi ni Allison. Humarap naman si Mike sa kanya. Sure, but about cheated on your mom, I cannot explain. Sabi ni Mike habang nakaluhod sa kanya. Sinabi lahat ni Mike tungkol sa daddy niya. Alam ko kinamumuhian niya ang daddy niya pero alam ko na gusto niyang makasama ang daddy niya. Iniwan ko si Allison kasama si Mike. Maganda naman ang connection nila. Masaya si Allison. Alam naman nila na buntis ako nang simula akong umalis sa Pilipinas pero kailangan akong lumayo at makalimutan ang ginawa ng kanyang ama sa akin. Hello everyone! Looks, who's here? Sabi ni Chad. Lumapit ako sa kanya at saka niyakap. Nakita ko si Tifia sa likod niya. Tifia! Sabi kong niyakap siya. Akala ko di kayo dadating. Sabi ko. Sinong bisita? Naibagsak ni Saya ang flower vase nang nakita niya si Chad. Chad! Sabi niya habang niyakap ito. Lahat naman kami na surprise sa pagdating niya. And who is this girl? Wait, are you girlfriend to my friend? Tanong ni Saya kay Tifia. Yeah, hi, nice to meet you. I'm Tifia. Pagpapakilala niya, napatalon ng saya si Saya. Di ko inakala pati jowa mo pumunta din sa kasal ko. Ay, napatalon ng saya. Sa sobrang saya si Saya. Masaya akong tinignan siya. Ganito ba ako kasaya kapag ikakasal? Samantala, on Mike's point of view. Is this my dad? Sabi niya. That's your dad. Sagot ko. So tell me, where is he? Tanong ni Ali sa akin. Lumingon-lingon ako sa sinabi niya. You don't know where's my father? Pagkumpirma ni Allison. Allison! Tawag niya mula sa likod ng nakita ko si Chad. Tito Chaddy! Tuwang sabi niya. Welcome back, Chad. Sabi ko sa kanya. Masaya ako nandito ka at makakasama ka sa kasal ni Saya ulit, kupal. So, where's Jan? Tanong niya sa akin. Hindi ba sinabi ni Saya kung nasaan siya? Sabi ko habang naglalakad kami. Si Allison ay kasama ang mami niya. Hindi Kausap kasi nila girlfriend ko, sagot niya. Congratulations, nahanap mo na ang taong para sa'yo. Pagbati ko sa kanya. Thanks bro. Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan si John? Napahinto kami sa paglalakad. Alam ko, sinabi to ni John sa akin at sinabi rin niya sa akin na huwag ipaalam to kay Tori or Hailey na isasalin niya sa invitation si kuya. Pero hindi ko kayang itago to. Bro, kahit kailan at anong mangyari, huwag mo to sasabihin kay Tori. Sabi ko sa kanya. Bakit? Pagtataka niya. Invited kasi kuya ko. Diretsong sagot ko. Ano? Bro, kapag hindi to malalaman ni Hailey, magagalit siya sa atin. Alam mo, matagal na niyang itinago si Allison. Pero hindi dapat na malaman ni Kenji na nandito si Hailey or si Tori. At wag na wag mong babanggitin ang totoo niyang pangalan. Galit na sabi niya, tsaka umalis. Sumunod ako sa kanya hanggang labasan. Hindi pa nga niya pinansin. JF at si Hailey pati rin si Saya. Nagulat nga sila sa pag-alis ni Chad. Chad, saan ka pupunta? Pagkumpirma ko at dumating si Jan. Chad, I'm happy you're here. Hindi natapos ni Jan ang pagsasalita kasi bigla siyang sinuntok ni Chad. Agad lumabas sila Saya. Ano ba problema mo? Tanong ni Jan. Bakit mo in-invite si Kenji sa kasal niyo? Sabi ni Chad habang pinigilan ko sila. Dahil kaibigan ko siya, sabi ni Jan. Dapat ko rin siyang imbitahan kasi kaibigan natin siya, Chad. Sabi ni Jan, agad namang kumalma si Jan. Paano? Paano si Hailey? Tanong nito at humarap. Nakita kong mukha ni Hailey. Nagulat lahat sa pangyayari. Hailey's point of view. Di ko inakalang mangyayari to. Agad akong tumakbo papaalis. Mami! Tawag ni Allison. Hailey! Sigaw ni Jan. Nasa labas ako ng bahay nila at umiiyak. Hailey! Sabi ni Jan habang hinawakan niyang likod ko. Why? Why you not just tell me about this, ha? Sigaw ko sa kanya. I'm sorry. Paghingi ng tawad niya sa akin. I will never forgive you. Sigaw ko. Hahakbang na sana ako nang biglang beep! May biglang humila sa akin. Padalos-dalos pa rin ang pagbuhos ng mga luha ko. Hailey! Mami!
Mga boses na lang nilang tanging naririnig ko. Samantalang, nagising na lang ako nakahiga sa sofa at nasa harap ko sila lahat. Oh my dear, thank goodness you okay. Yakap sa akin ni Mr. Thompson. Mr. Thompson, paano kayo nakarating dito? Tanong ko sa kanya. Kakarating ko lang dito, tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Ang sumagot mga kaibigan mo. May nangyari daw sa'yo, masama, kaya agad ako nandito. Pagpapaliwanag niya. Mami! Boses ni Allison. Nakita ko sa mga mata niyang umiiyak at pag-aalala. Allison! Tawag ko sa kanya. Ano ba nangyayari ha? Hindi pa nga natin sinisimulan ang pelikula. May nangyari na sa iyong masama. Pag-aalala ni Mr. Thompson. I'm sorry, Hailey. Paghingi ng tawad ni John. Alam kong ginagawa mo, John. Alam ko rin na parte ng kaibigan niyo siya. Kaya hayaan ko na. Ayaw ko lang masira ang kasal niyo. Sabi ko sa kanila. Ngumiti lang siya sa akin tsaka niyakap ako. Pero tulungan niyo ako kay Allison. Sabi ko sa kanila. Kami bahala, sabi ni Saya. 3 days from now. Ngayon, ang araw ng kasal ni Saya, lahat ng mga kaibigan niya imbitado. Pagkatapos ng kasal nila John, doon na kami nila Chang magstay. Nagbihis kaming dalawa ni Tifia. Pagkatapos, binihisan ko rin si Allison. You look gorgeous, both of you. Ngiting sabi ni Chad. How about me, Tito Chaddy? Singit ni Allison. Haha, you look gorgeous too, like your mother. Sabi niya. Tapos na ba kayo? Siyang pagdating ni Saya at nila Miji, Caitlin, Clyde. Wala si Mike, hindi ko alam kung saan siya. Miji, Caitlin! Sabi ko sa kanila at niyakap ko sila. Welcome home, Hailey! Sabi nila. Masaya kami nagkita-kita. Isa-isa din nilang binuhat ang anak ko. Ang ganda mo naman, little girl! Sabi ni Caitlin sa anak ko. Ngumiti lang si Allison sa kanya. Wow, Hailey! Parang ikaw ikakasal ngayon ha! Pag-aasar ni Miji sa akin. Guys, are you ready? Tanong ni Saya. Of course, we are. Sabi ko. Lumabas na kami at pumunta na sa gaganap na kasal. Nasa labas na kami at naghihintay magsimula. Kasama namin si Mr. Thompson. Tinanong ko si Miji kung nasaan si Mike. Sabi niya, sinamahan daw niya si John. Maluwag-luwag ang pakiramdam ko na kasama pala ni John si Mike. Hindi ako komportable kasi. Magkapatid sila ni Kenji, baka nga nandito lang siya. Nakalimutan ko pala, imbitado pala siya. Mommy, are you okay? Tanong sa akin ni Allison. Tumango na lang ako sa kanya. Kinabahan ako kapag nandito si Kenji. Makikita na niya si Allison. Sa paghahanap ko sa kanya, lahat ng kaibigan niya at kapatid andito pero siya wala. Hindi ako makafocus sa kasal hanggang natapos ang kasal at picture taking na. Pagkatapos ng reception, ibabato na ni Saya ang bulaklak niya. Hindi ako mapakali, hindi ko alam ang gagawin ko. Inasahan ko na lang ang tulong nila Chad kay Allison. Mommy! Tawag sa akin ni Allison. Yes, honey? Tanong ko sa kanya. I need to use a CR. Sagot niya. Nagpaalam ako kay Caitlin na kailangan muna mag-CR ni Allison. Tumango lang siya. Pumunta agad kami sa CR. Pagkatapos gumamit ng CR ni Allison, pagbukas ko sa pinto, nagulat ako kung sinong nasa labas. Hailey, let's go! Pupunta na tayo sa reception, sabi ni Miji. Hinila niya ako habang hawak ko ang kamay ni Allison. Nang makarating na kami sa reception, hindi ako mapakali. Maya-maya akong tumingin sa paligid kung andito ba siya pero wala talaga. Nasa table na kami kasama ko sila Caitlin, Clyde, Miji, Tifia, Saya, at sila ang aming kasama ni Allison sa malaking circle table. Mga ilang pa ang nagsasalita hanggang si Miji na. Magkatabi kami ni Miji kaya ako yung susunod sa kanya. At hindi ko inakala ang host pala ay si Ezekiel. First of all, congratulations to our friend and our married couple. My wish is just a simple, be happy and have a good health, both of you. And I'm lucky to have a best friend like you. I always here for you. Just tell me and I'll be there, your side, Saya. Alam naman ng lahat na maganda ang speech niya. Binitawan na niya ang mic at bumaba sa stage at lumapit siya kay Saya at niyakap ito. Ganon din ang ginawa niya kay John. Bumalik na si Miji sa kanyang upuan. Okay, next,
One of close friend to our bride, Miss Hailey Park. Tawag sa akin sa pangalan ko. Agad akong tumayo at pumunta sa stage. May konting kaba ako. Bago makaakyat, may narinig akong sabi-sabi. Ang ganda naman niya. Diba siya yung babaeng artista sa France? Si Hailey Park ba yan? Masaya ako kasi kilala nila ako.